Wala ka bang budget pang recording setup? O baka naman may 50 pesos ka man lang dyan at alam mo ba dito sa 50 pesos na to ay makakapag-record ka na. Tara, samahan niyo ako sa video na to dahil itong 50 pesos na ito ay makakapag-record na tayo dito. Yo, what's up? This is GDPEX. Welcome sa ating another video at ako'y nagbabalik muli. So matagal tayong hindi nakapagawa ng content natin kaya ito buwabawi ako sa inyo ngayon. So, ayun nga, nabanggit yung kanina na alam niyo ba dun sa 50 pesos natin ay makakapag-record na tayo ng ating mga instrument, ng mga vocals natin, yung mga talagang pang beginner setup or talagang budget kasi 50 pesos, 'di ba? So, 'yun, makakapag-record na tayo doon. So, ito nga pala, ipapakilala ko sa inyo itong produkto na ito. So, matagal ko na ito ginagamit, nag-umpisa pa lamang ako. So, ito siya. Ayan, itong dalawa na to. So, ano siya, USB sound card yata. So, pagkakalang ko, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung pangalan nila, okay? So, ito, nabili ko lang sila, nasa 50 pesos lang, 51 pesos, I think 55, 52 pesos, parang ganun. So, napakamura lang nila, pero makakapag-record na tayo dito. So, mamaya, isi-share ko din sa inyo kung paano to i-set up. So, yun, i-share ko lang sa inyo na nung nag-umpisa pa lamang si GDFX, I mean, wala pang GDFX nun. So, bali, ano pa yun, cover-cover lang ako nun. So, ito yung gamit ko kasi wala pa akong audio interface, wala pa akong sound card. Yun talaga nagsisimula pa lamang ako. So, ito na yung kasama ko noon. Actually, ito nga yung gamit-gamit ko. Yan, may papakita ko dyan sa screen ninyo na mga guitar covers ko noon, mga last year na ata. So, ito yung gamit-gamit ko na pang-record ko. Okay, so itong USB na ito, magagamit natin ito sa ating mga laptop and mga computer natin. So, kung magtatanong man kayo kung pwede nga ba ito sa cellphone or mobile, sa ngayon, hindi ko muna siya masasagot kasi hindi ko pa siya na-try. Pero ito, magagamit ito sa inyong laptop or sa inyong mga computer, okay? So, ano nga ba yung mga kakailanganin natin para makapag-record tayo dito? At ito, yung mga kakailanganin natin mga gamit para makapag-record tayo dito. At ito sila. Ayan, so dalawang cable lang. So, by the way, itong cable na ito ay ganito yung itsura niya. Ayan siya. Ayan. So, di ko alam kung ano yung tawag dito, pero kayo na bahala mag-comment kung ano yung tawag sa kanila. Pero ganito siya, okay? Kasi yung butas, yung pinagsasaksakan dito kasi is ganito siya kaliit. So, lalagay mo lang siya, for example, ito, yung may earphone na logo. Diyan mo isasaksak yung mga amp mo, speaker, basta monitor, output mo siya. Then, kapag sa instrument naman, or kapag may mic ka, may multi-effects ka, or any guitar pedal, dito naman siya isasaksak. So, ito na. Ipapakita ko naman siya sa inyo kung paano nga ba ito i-set up sa ating mga laptop or computer natin. Ngayon, subukan na natin i-connect ito sa ating laptop. Ngayon, nakadepende naman ito sa inyo kung ang gamit niyo ay laptop or computer. Pero ganito siya kung paano siya i-set up. So, ganito lang gagawin nyo. Isaksak nyo lang siya sa inyong laptop. Ayan, kapag umilaw na yan, ibig sabihin connected na yan. But, to make sure na talagang connected na yan, i-check mo muna dito dun sa sound. Okay, punta ka dun sa settings mo, tapos punta ka dito sa sound output. Ayan, i-check muna natin kung talagang nandito na yung yung USB natin. Ayan, kung makikita mo dito ay ito pa, yung smart audio, meaning yung audio na lumalabas dito ay yung pinaka mismong laptop. So, dito connected na siya, nakasaksak na siya, pero dito sa ating output hindi pa. So, ito yung pipiliin natin. Ito, yung USB audio codec. Ayan, pati rin dito sa input, ganun din. Ayan, so naka-set up na siya. Ngayon, check ulit natin dun sa isa pa. Kung talagang naka-USB audio codec na yan. Dito, subukan natin dito. Ayan, so naka-USB, na siya, codec. Ayan, so connected na itong USB sound card natin. Ngayon, susubukan naman natin na mag-open ng DAW natin. So ito yung gamit ko, yung Mixcraft Pro Studio. Ngayon, habang hinihintay natin mag-open itong DAW na gagamitin natin, ay tuturuan ko naman kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba yung connection dito sa ating USB natin. So, tatanggalin ko muna to, pero huwag kayong mag-alala dahil naka-read na yung laptop natin dito sa ating USB sound card na ito. So, ito na yung mga kakailanganin natin mga cables. Ayan, ito siya. Ayan, kumbaga pares lang yan, okay? So, makikita nyo dito, ayan o, dalawang butas. So, yung isa, ito yung parang earphone na logo, ay ito yung speaker or yung earphone natin. Dito magagaling yung amplifier natin, speaker or yung earphone natin. So, kuha lang tayo dito ng isa. Ganito nyo naman siya isasaksak. Ayan, madali lang siya. Yung isa naman ay para sa ating pedal. Dito natin isasaksak yung pedal natin dun sa output. Ayan. Tapos, itong isa naman, itong kulay blue na yan, ay isasaksak natin ito sa ating amplifier or yung earphone natin. So, kuha lang tayo dito ng isa. Ganito nyo naman siya isasaksak. Yung isa naman ay para sa ating pedal. Dito natin isasaksak yung pedal natin dun sa output. Ayan. Tapos itong isa naman, itong kulay blue na yan, ay sasaksak natin ito sa ating amplifier
speaker, or kung may earphone man kayo na gagamitin, yun, ang saksak nyo dito, yung earphone, okay? So tara, saksak na natin sila. Ngayon, kapag nasaksak na natin itong dalawa, ibabalik naman natin ito sa ating laptop or computer. Ayan, so umiilaw na siya, di ba? Ngayon, yung tulad ng sinabi ko kanina, ito, ayan, ay nakakonekta na yan dito. Ito, yung pinakauna, wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, yung ito, yung unang ito, ayan, pakita ko sa inyo ulit. Ayan, oh, yung logo na yan, yung parang may, parang cable yata to, yung logo niya. So, ayan, dito manggagaling yan sa output ng pedal ninyo. So, by the way, ang gamit ko nga pala dito ay Tank Pro. Tapos, ito naman, yung kulay blue, ayan, yung parang may earphone na logo, ay doon sa amplifier ninyo, speaker, or doon sa earphone ninyo. So, balik lang natin siya. Punta naman tayo dito sa ating doon na ating gagamitin. So, lagi nyong unang gagawin ay i-check nyo muna yung settings. Ayan, so napaka-importante na lagi i-check yung settings kung talagang nandito na yung USB. Ayan, kung makikita nyo, ayan, nandito na rin siya, USB audio codec sa input, tapos ganun din sa output. So, testingin natin kung makakapag-record na tayo. At syempre, bago tayo mag-sound check, ay gagamit nga pala ako dito ng Fermata FT1B. And so, shoutout sa ating Fermata dyan. So, ito yung gagamitin natin gitara bilang demo dun sa, yung sound card natin, okay? So, tara, umpisa na natin ang sound check natin. O, diba? Sa halagang 50 pesos mo, makakapag-record ka na ng mga gitara mo. O, diba? Napakamura lang. At yan, dito natatapos ang ating video. At kung may tutunan kayo dito sa video natin, ay huwag yung kalimutan mag-follow, mag-share, mag-react sa aking mga videos para updated kayo palagi sa mga bago kong videos. And again, this is your JD Pets and Kier Procon. Let's go!